Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation. Sentro ang ATI sa pag-oorganisa ng mga aktibidad at partisipasyon ng mga stakeholders sa buong bansa para mas mapalakas ang extension services sa agrikultura. Makiisa sa Extension Month celebration at bigyang pugay ang ating mga tagapagtaguyod ng extension. Ang Agricultural Training Institute o ATI ng Department of Agriculture ang nangunguna sa pagdiriwang ng National Agriculture and Fisheries Extension Services Month na may temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation. Sentro ang ATI sa pag-oorganisa ng mga aktibidad at partisipasyon ng mga stakeholders sa buong bansa para mas mapalakas ang extension services sa agrikultura. Makiisa sa Extension Month celebration at bigyang pugay ang ating mga tagapagtaguyod ng extension. Ang Agricultural Training Institute o ATI ng Department of Agriculture ang nangunguna sa pagdiriwang ng National Agriculture and Fisheries Extension Services Month na may temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation. Sentro ang ATI sa pag-oorganisa ng mga aktibidad at partisipasyon ng mga stakeholders sa buong bansa para mas mapalakas ang extension services sa agrikultura. Makiisa sa Extension Month celebration at bigyang pugay ang ating mga tagapagtaguyod ng extension. Ang Agricultural Training Institute o ATI ng Department of Agriculture ang nangunguna sa pagdiriwang ng National Agriculture and Fisheries Extension Services Month na may temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation. Sentro ang ATI sa pag-oorganisa ng mga aktibidad at partisipasyon ng mga stakeholders sa buong bansa para mas mapalakas ang extension services sa agrikultura. Makiisa sa Extension Month celebration at bigyang pugay ang ating mga tagapagtaguyod ng extension. Ang Agricultural Training Institute o ATI ng Department of Agriculture ang nangunguna sa pagdiriwang ng National Agriculture and Fisheries Extension Services Month na may temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation. Sentro ang ATI sa pag-oorganisa ng mga aktibidad at partisipasyon ng mga stakeholders sa buong bansa para mas mapalakas ang extension services sa agrikultura. Makiisa sa Extension Month celebration at bigyang pugay ang ating mga tagapagtaguyod ng extension. Ang Agricultural Training Institute o ATI ng Department of Agriculture ang nangunguna sa pagdiriwang ng National Agriculture and Fisheries Extension Services Month na may temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation. Sentro ang ATI sa pag-oorganisa ng mga aktibidad at partisipasyon ng mga stakeholders sa buong bansa para mas mapalakas ang extension services sa agrikultura. Makiisa sa Extension Month celebration at bigyang pugay ang ating mga tagapagtaguyod ng extension. Ang Agricultural Training Institute o ATI ng Department of Agriculture ang nangunguna sa pagdiriwang ng National Agriculture and Fisheries Extension Services Month na may temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation. Sentro ang ATI sa pag-oorganisa ng mga aktibidad at partisipasyon ng mga stakeholders sa buong bansa para mas mapalakas ang extension services sa agrikultura. Makiisa sa Extension Month celebration at bigyang pugay ang ating mga tagapagtaguyod ng extension.
Ang Agricultural Training Institute o ATI ng Department of Agriculture ang nangunguna sa pagdiriwang ng National Agriculture and Fisheries Extension Services Month na may temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation. Sentro ang ATI sa pag-oorganisa ng mga aktibidad at partisipasyon ng mga stakeholders sa buong bansa para mas mapalakas ang extension services sa agrikultura. Makiisa sa Extension Month celebration at bigyang pugay ang ating mga tagapagtaguyod ng extension. Ang Agricultural Training Institute o ATI ng Department of Agriculture ang nangunguna sa pagdiriwang ng National Agriculture and Fisheries Extension Services Month na may temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation. Sentro ang ATI sa pag-oorganisa ng mga aktibidad at partisipasyon ng mga stakeholders sa buong bansa para mas mapalakas ang extension services sa agrikultura. Makiisa sa Extension Month celebration at bigyang pugay ang ating mga tagapagtaguyod ng extension. Ang Agricultural Training Institute o ATI ng Department of Agriculture ang nangunguna sa pagdiriwang ng National Agriculture and Fisheries Extension Services Month na may temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation. Sentro ang ATI sa pag-oorganisa ng mga aktibidad at partisipasyon ng mga stakeholders sa buong bansa para mas mapalakas ang extension services sa agrikultura. Makiisa sa Extension Month celebration at bigyang pugay ang ating mga tagapagtaguyod ng extension. Ang Agricultural Training Institute o ATI ng Department of Agriculture ang nangunguna sa pagdiriwang ng National Agriculture and Fisheries Extension Services Month na may temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation. Sentro ang ATI sa pag-oorganisa ng mga aktibidad at partisipasyon ng mga stakeholders sa buong bansa para mas mapalakas ang extension services sa agrikultura. Makiisa sa Extension Month celebration at bigyang pugay ang ating mga tagapagtaguyod ng extension. Ang Agricultural Training Institute o ATI ng Department of Agriculture ang nangunguna sa pagdiriwang ng National Agriculture and Fisheries Extension Services Month na may temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation. Sentro ang ATI sa pag-oorganisa ng mga aktibidad at partisipasyon ng mga stakeholders sa buong bansa para mas mapalakas ang extension services sa agrikultura. Makiisa sa Extension Month celebration at bigyang pugay ang ating mga tagapagtaguyod ng extension. Ang Agricultural Training Institute o ATI ng Department of Agriculture ang nangunguna sa pagdiriwang ng National Agriculture and Fisheries Extension Services Month na may temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation. Sentro ang ATI sa pag-oorganisa ng mga aktibidad at partisipasyon ng mga stakeholders sa buong bansa para mas mapalakas ang extension services sa agrikultura. Makiisa sa Extension Month celebration at bigyang pugay ang ating mga tagapagtaguyod ng extension. Ang Agricultural Training Institute o ATI ng Department of Agriculture ang nangunguna sa pagdiriwang ng National Agriculture and Fisheries Extension Services Month na may temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation. Sentro ang ATI sa pag-oorganisa ng mga aktibidad at partisipasyon ng mga stakeholders sa buong bansa
para mas mapalakas ang extension services sa agrikultura. Makiisa sa Extension Month celebration at bigyang pugay ang ating mga tagapagtaguyod ng extension. Ang Agricultural Training Institute o ATI ng Department of Agriculture ang nangunguna sa pagdiriwang ng National Agriculture and Fisheries Extension Services Month na may temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation. Sentro ang ATI sa pag-oorganisa ng mga aktibidad at partisipasyon ng mga stakeholders sa buong bansa para mas mapalakas ang extension services sa agrikultura. Makiisa sa Extension Month celebration at bigyang pugay ang ating mga tagapagtaguyod ng extension. Ang Agricultural Training Institute o ATI ng Department of Agriculture ang nangunguna sa pagdiriwang ng National Agriculture and Fisheries Extension Services Month na may temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation. Sentro ang ATI sa pag-oorganisa ng mga aktibidad at partisipasyon ng mga stakeholders sa buong bansa para mas mapalakas ang extension services sa agrikultura. Makiisa sa Extension Month celebration at bigyang pugay ang ating mga tagapagtaguyod ng extension. Ang Agricultural Training Institute o ATI ng Department of Agriculture ang nangunguna sa pagdiriwang ng National Agriculture and Fisheries Extension Services Month na may temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation. Sentro ang ATI sa pag-oorganisa ng mga aktibidad at partisipasyon ng mga stakeholders sa buong bansa para mas mapalakas ang extension services sa agrikultura. Makiisa sa Extension Month celebration at bigyang pugay ang ating mga tagapagtaguyod ng extension. Ang Agricultural Training Institute o ATI ng Department of Agriculture ang nangunguna sa pagdiriwang ng National Agriculture and Fisheries Extension Services Month na may temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation. Sentro ang ATI sa pag-oorganisa ng mga aktibidad at partisipasyon ng mga stakeholders sa buong bansa para mas mapalakas ang extension services sa agrikultura. Makiisa sa Extension Month celebration at bigyang pugay ang ating mga tagapagtaguyod ng extension. Here in the Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12, we offer to citizens, farmers, fisherfolks, and extension workers the quality assistance they deserve. From agricultural extension services to trainings for every walks of life, we raise the bar in innovation and environmental stewardship, committed to giving you excellent extension services beyond boundaries. Isang makabuluhang araw na puno ng inspirasyon at kaalaman para sa ating mga ka-agri. Ako po si Andre Lou Igalin. At ako naman po si Aaron Chris Las Piñas at welcome dito sa AgriGabay TV!
Ngayong araw, espesyal ang ating episode dahil ito ay bahagi ng pagdiriwang ng unang National Agriculture and Fisheries Extension Services Month. Tama ka dyan, Andre. Ipinagdiriwang natin ito ngayong Oktobre sa bisa ng Proclamation number 753 Series of 2024 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation ay paalala sa atin na isa ang ating layunin, ang pagunlad ng agrikultura at pangingisda tungo sa isang bansang may sapat at ligtas na pagkain para sa lahat. Layunin din ng buwang ito ang palakasin at pag-isahin ang ating extension system, kilalanin ang mga extension workers at partners at itaguyod ang mga kalagahan ng extension services sa pagpapaunlad ng ating komunidad. At bilang bahagi ng ating selebrasyon, hatid namin ang AgriGabay TV Webinar 1 na may temang Climate Resilience and Disaster Risk Reduction in Agriculture. Tamang-tama ito sa panahon ngayon dahil mas nagiging hamon sa ating magsasaka ang mga pabago-bagong klima at mga kalamidad tulad ng bagyo, tagtuyot at pagbaha. Kaya't napakahalaga na mapag-usapan natin kung paano maging handa, matatag at maagap ang ating sektor sa harap ng mga hamong ito. Pero bago ang lahat, batiin muna natin ang mga live viewers natin at masusugid na tagapanood mula sa iba't ibang bahagi ng Region 12 at BARM at sa buong Pilipinas. I-comment lang ninyo kung saan kayo nanonood at huwag kalimutang ibahagi kung anong agriculture commodity ang inyong ipinagtataguyod ngayon. Ayan po, mayroon tayong live comments dito. Umpisahan natin, first, watching from Tantangan, Sir JB Talatala. And also, Sir Kim Castañares, no? Listen from Bianca Pantrola. And also, we have from CCC, shout out Miss Bianca Pantrola. At paalala mga ka-agri, huwag kalimutan mag-fill out ng ating online registration form na nakapin sa comment section. Isasara ang registration form kapag nagsimula na ang discussion ng ating resource speaker. Pagkatapos ng webinar, magpapadala rin kami ng evaluation form sa inyong mga email addresses. At tandaan, ang makakapagpasa lamang ng evaluation form ang makakatanggap ng e-certificate. Kaya siguraduhin tama ang spelling ng inyong mga pangalan at email addresses. At para formal nating simulan ang ating pagdiriwang, pakinggan muna natin ang mensahe ng mabuting kalihim ng Kagawaran ng Pagsasaka, Honorable Francisco Kiko Chu Laurel Jr. Ngayong Oktubre, sama-sama natin ipagdiriwang ang kauna-unahang Agriculture and Fisheries Extension Month sa temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation. Magbibigay-pugay tayo sa napakahalagang papel ng extension services sa buhay ng ating mga magsasaka at mangingisda. Sa ating mga extension workers and partners, maraming salamat sa inyong walang sawang serbisyo. Kayo ang nagsisilbing tulay upang makarating sa mga komunidad ang makabagong teknolohiya, kaalaman at oportunidad. Dahil sa inyo, mas nagiging matatag at maunlad ang sektor ng agrikultura at pangingisda. Hinihikayat ko ang lahat na ipagdiriwang natin at suportahan ang extension initiatives sa kanya-kanyang lugar at bawat seminar, training at programa ay hakbang tungo sa mas mataas na kita, mas maayos na kabuhayan, mas maligtas supply ng pagkain para sa ating buong bansa. Muli, saludo ako sa ating extension workers, mga tunay na katuwang sa pag-angat ng agrikultura at pangingisda sa ating bansa.
Ayan, maraming salamat po, Secretary Honorable Laurel, sa inyong inspiradong mensahe at patuloy ninyong suporta sa ating mga extension workers at partners sa buong bansa. Pero bago ulit ang lahat, batiin muna natin ating mga masugid na tagapanood mula sa iba't ibang bahagi ng Region 12 at BARM at buong Pilipinas. I-comment lang ninyo kung saan kayo nanonood at huwag kalimutang ibahagi kung anong agricultural commodity ang inyong pinagtutuunan ngayon. Ayan po, binabati natin live. Nandito po si Ma'am, good morning, watching from Valencia City, Bukidnon, Lloros John Villafranca. And good morning daw po from Katil, Davao Oriental, Ma'am Elgilin Alba Sibayan. And also watching from North Cotabato, Matalam, Rajan Ilya. Ayan, watching from Camiling Tarlac, si Sir John Quintos. Good morning naman daw po from Canavid Eastern Samar, from Marites Eclipse. So magandang umaga din daw po from Marinduque, from Tres Uno. Ayan, we have watching then from Region 3, Zambales, Angelo Fermil, and also from Bicol, from Bohol, no? Good morning po, Ma'am Mary Joy Padungaw, and also, yan po, no? Ma'am Ellen Olani, hello po, good morning po sa ating lahat. Ayun, tunay ngang napakahalaga ng papel ng extensions sa pagbibigay ng kaalaman at teknolohiya para sa mas matatag na sektor ng agrikultura at pangingisda. Ngayon naman, pakinggan natin ang pambungad na mensahe ng ating OIC Assistant Center Director, Ma'am Hanadi S. Gemad Pongpong. Ang Agricultural Training Institute o ATI ng Department of Agriculture ang nangunguna sa pagdiriwang ng Magandang umaga ating mga ka-agri, mabuhay at magandang araw po sa ating lahat. Sa ngalan po ng aming National Director, Director Remelin R. Recoter, Deputy Director Ma'am Niet Arceo, and our OIC Center Director Dr. Jezebel Dia, we'd like to extend a warm welcome to each one of us na joining po sa ating AgriGabay TV webinar ngayong araw na ito. This year, we are honored to celebrate the first National Agriculture and Fisheries Extension Services Month, declared of course by our President Honorable Ferdinand R. Marcos Jr. through Proclamation Number 753 Series of 2024. Ito po ay may temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation, to highlight the vital role of extension services in uplifting the lives of our farmers, fisherfolk, and the communities that we serve. Sa pagdiriwang ng unang Extension Services Month na ito, atin pong kinikilala at pinasasalamatan ang mga extension workers at lahat ng katuwang sa paghahatid ng kaalaman, teknolohiya at suporta sa ating mga magsasaka at mangingisda. Sa pamamagitan po nila, maipapadama ang pagbabago at pag-asa. So today's session is especially timely sa harap ng mga hamon sa klima, pagbabago ng panahon at iba't ibang panganib na maaaring sumubok sa ating bukirin o kabuhayan. Sisikapin po nating matutunan kung paano maging climate resilient at handa sa anumang panganib. Let's equip ourselves with the right tools, mindset, and practices to safeguard our farmers, fisher livelihoods, and agri-enterprises. On behalf of the ATI, we are committed to bringing you meaningful, actionable knowledge and services that give hope and progress to every community. Sama-sama nating itaguyod ang temang One Goal, One Extension. May iisang layunin, may iisang serbisyo para sa ating masagana at ligtas na agrikultura at pangisdaan. Mabuhay po ang ating mga magsasaka, mangingisda at mga extension workers ng bansa. Maraming salamat po at atin na pong simulan ang ating programa.
Ang Agricultural Training Institute o ATI ng Department of Agriculture ang nangunguna sa pagdiriwang ng National Agriculture and Fisheries Extension Services Month na may temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation. Sentro ang ATI sa pag-oorganisa ng mga aktibidad at partisipasyon ng mga stakeholders sa buong bansa para mas mapalakas ang extension services sa agrikultura. Makiisa sa Extension Month celebration at bigyang pugay ang ating mga tagapagtaguyod ng extension. Maraming salamat po, Ma'am Hana, sa napakagandang mensahe. Tunay nga pong ang AgriGabay TV ay isa sa mga plataforma ng ATI na nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa ating mga ka-agri. At ngayong mga ka-agri, dumako na tayo sa pinakaabangan ninyong bahagi sa ating programa. Makakasama natin ang isa sa mga eksperto sa larangan ng climate resilience at disaster risk reduction in agriculture. Kasama po natin ang Planning Officer 2, si Engineer Tripilotti Humawan. Ayan, good morning po sa ating mga tagapakinig sa ating AgriGabay TV. At ngayong umaga po ay i-discuss po natin kung ano po ang climate resilience and disaster risk reduction in agriculture. Ang layunin po natin ay to strengthen the adaptation and preparedness ng ating agricultural sector dahil na nga, tulad nga ng nasabi ni na Errol at Andre kanina, para maging prepared tayo dahil sa pabago-bagong klima natin ngayon. Okay, didiretso na tayo. So, unahin ko lang muna ang ating mga layunin ngayong umaga. Unang layunin po natin ay i-explain kung ano ba talaga ang climate change at paano ito nakakontribute sa agricultural risk and disasters na nararanasan natin. Pangalawa, i-identify din natin ang mga disaster risk reduction concepts and ano nga ba ang relevance nito sa agriculture, anong kinalaman ng DRR sa agriculture. Pangatlo naman, i-discuss natin yung mga samot-saring strategies and programs na makapagtutulong para mapalago natin or ma-build natin yung ating climate resilience sa agrikultura. So, malaking challenge po talaga ang climate change sa ating agrikultura and mamaya po, i-discuss po din natin siya isa-isa. So, ready na po ba kayo? Dediretso na po tayo sa ating main topic. Unang topic po natin, understand muna natin kung anong pinagkaiba ng climate at weather. So, sa tingin nyo, ano po ba ang pinagkaiba ng weather and climate? So, una muna natin di-discuss kung ano ang ibig sabihin ng weather. Ang weather po ay refers to the mix of event that happen each day in our atmosphere. So, kung ano po yung nangyayari sa ating atmosphere ngayon and pwedeng ma-forecast mamaya hanggang sa ilang araw, yun po yung tinatawag na weather. Kung sa Tagalog, ito ay tinatawag na panahon. So, ang weather po at climate ay may pagkakaiba.
no? Ang weather po ay tumutukoy sa panahon kung sa definite time, like ngayon, pwedeng mamaya, or pwedeng bukas. So, panahon po ang pinag-uusapan pag weather po ang topic. So, ang climate naman, anong pinagkaiba niya sa climate? Ang climate po, madalas, nare-refer din siya sa panahon. Pero magkaiba po yun. Ang climate po is the average and variations of weather over a long period of time. So, kung sa madaling salita, ang climate po is the pattern or the pattern of weather over a long period of time. Halimbawa po, sa 30 years, every May po dito sa Region 12 ay tag-init. So, yun po yung tinatawag na climate. No? In a long period of time, ganun po yung pattern ng weather. So, nagets yun na po ba? Ang weather at ang climate. Ang weather po ay ang panahon, while ang climate po is the pattern of the weather over a long period of time. No? So, pag nagbago po ang panahon from mainit ngayon, tapos mamayang hapon, uulan, so hindi po climate yun, kundi changes of the weather. But, ang climate naman po, ang climate change po na tinatawag ay pagbabago ng klima over a long period of time. No? Nagbago po ang pattern ng climate. Sige, ano naman ang climate change? Ang climate change po is the long-term shift in temperature, rainfall, and wind patterns persisting typically decades or longer. So, tulad po na nabanggit ko kanina, ang climate change po is nagbago na po ang pattern, no, ng weather natin. Halimbawa po, example lang to ha. Example, ang ating El Nino or La Nina ay every 5 years bumabalik. No? Ayun po yung ating pattern. No? Every 5 years. Example lang po. Every 5 years. Kapag ang El Nino and La Nina nagiging 1 year na lang or 2 years na lang bumabalik agad, so yun po yung tinatawag na climate change. Nagbago po yung pattern ng ating weather or mga climate hazards natin. No? Dalawa po ang factors bakit po nagkakaroon tayo ng climate change. Una, natural factors, and pangalawa, dahil sa human activities. So, totoo po na may mga natural factors tayo bakit nagbabago ang ating klima. No? At ang mas madalas o dahil naman sa human activities, mas napapabilis ang pagbabago ng ating klima. So, tingnan natin sa next slide. Kung titingnan nyo po sa ating slide or presentation, dalawa po, no? May natural factors at human factors. So, sa natural factors po, mayroon tayong tinatawag na natural vulnerability. So, may mga lugar talaga dito sa Pilipinas o kahit saan man na may mga areas na madaling magbago ang klima dahil sa topography, dahil sa geography. No? Pangalawa, solar activities. Mga binabantayan din ng ating mga siyentipiko ang galaw or pagbuga ng init or ng sunlight ng ating araw. So, nagdedepende rin po sa ating araw talaga, no, na may minsan or na tumataas o lumalakas ang kanyang solar radiation, may mga panahon naman na bumababa. So, yung mga ganon, included yon sa natural factors. Ang pangatlo sa ating mga natural factors na nagbabago ng ating klima ay ang volcano, no, ating mga bulkan. May mga instances sa ating history na dahil sa pagputok ng mga bulkan, bumababa yung ating init, no? Mas lumalamig ang ating mundo kapag may mga instances na pagputok ng bulkan, no? Nung 1991 nang pumutok ang Mount Pinatubo, tinataya ng ating mga siyentipiko na bumaba siya ng 1 to 2 degrees Celsius ang global temperature natin dahil sa pagbuga ng mga particles sa atmosphere. No? So, yung mga ganon, natural factors po yun.
Pero, ang malala po sa ginagawa natin ngayon, dahil po sa human factors, mas bumibilis or mas tumitindi yung pag-init ng panahon. No? Unang factor dyan is yung land use from the forestry. Binabago natin siya into agricultural area or residential areas. Pangalawa naman, yung binubuga natin or pinuproduce natin sa hangin ng mga aerosols, no? And pangatlo, dito po tayong magko-concentrate dahil po sa mga greenhouse gases na ini-emit natin, no, sa ating mga pang-araw-araw, tulad na lang po ng mga usok ng mga sasakyan, usok galing sa mga planta ng kuryente at iba pa. So mamaya isa-isahin po natin kung ano yung mga greenhouse gases, ano. That leads to the cause the climate change, no? So minsan may mga terms like the global warming and the climate change. Ang climate change po, usually ang driver niyan is dahil sa pag-init ng panahon or yung global warming natin. So pag mataas po ang ating greenhouse gases, mas umiinit ang ating mundo, at dahil mas mainit ang ating mundo, mas lumalakas or mas ang ating mga bagyo, mas mainit na ang ating panahon na nagdadrive ng pagbabago ng klima. So, yan po yung mga causes ng climate change natin. Okay. So, dahil po sa greenhouse gases, no, kumbaga parang ito pong slide na to ay pinapakita na dahil sa greenhouse gases, natatrap yung mga yung init na galing sa araw or sa sun, no? Ina-absorb yan ng mga greenhouse gases at hindi na siya nagba-bounce back, no, papunta sa space, ano. So mas na-absorb ng earth ang sikat ng araw, mas tumataas din ang energy. So 'di ba nga po meron tayong tinatawag na conservation of energy, no, law of conservation of energy, na kapag ang energy is you cannot produce or you cannot destroy energy, you just convert it. Yun po yung law ng energy, conservation of energy, ano. So pag ang energy ng araw pumasok po sa loob ng mundo, wala po siyang patutunguhan. Mako-convert po yon into other form of energy such as heat, such as yung heat na yon mako-convert din siya into wind, into evaporation ng ating water molecule sa dagat. Kaya po tumataas din or minsan mas lumalakas ang ating mga bagyo dahil po sa mainit talaga, no, nagkakaroon ng global warming. And kapag nagkaroon ng global warming, mas bumibilis din po ang pagbabago ng klima. So, i-relay naman natin siya sa agriculture ngayon sa ating next slide, no? So, dahil po sa agriculture, may contribution din po ang agriculture pagdating sa climate change. Alam naman natin na ang agrikultura ay isa sa nasisira, no, yung ating kabuhayan dahil sa pagbabago ng klima or dahil sa lumalakas na mga bagyo, tumitinding init, no. Pero dapat alam din po natin na may contribution din po ang agrikultura sa pagtaas o sa pag-init ng ating panahon, no. Tinataya ng Pew Center on Global Warming na around 14% of the contribution or around 14% ng global greenhouse gases ay galing sa agriculture. So sa agriculture na sa 14% na po yun, ang kabuuan po noon is ang karamihan noon around 37% ng greenhouse gases natin ay dahil sa hindi tamang pag-abono or sa pag-produce natin ng mga fertilizers like mga inorganic fertilizers natin. Kung halimbawa hindi maayos, hindi tama yung paggamit natin ng abono, no, napupunta lang po siya sa hangin at nagko-cause pa ito ng greenhouse gases, ano. Pangalawa, yung ating mga livestock, no, usually mataas yung emission niya ng methane
dahil sa hindi tamang pag-manage ng mga manures, no, ng ating mga livestock. Around 32%. Other greenhouse gases na galing sa ating agriculture, from the residue burning, no, kung pwede nga lang, hindi na tayong magsunog ng ating mga agricultural residues or crop residues. Sayang pa po yun na gagawin nating abono. No? And pag napunta kasi sa hangin, yung usok na yon ng pagsusunog ay nakakalikha pa tayo o nakakadagdag pa tayo sa sa greenhouse gases. And another thing is yung manure management and the rice cultivation. No? Kapag sa ating mga rice farmers, kapag minsan parating babad sa tubig ang ating palayan, nakaka-emit din yon nung tinatawag na methane, no? Dahil sa rice cultivation natin. Kapag yung biodegradable na bagay ay nabulok sa ilalim ng tubig, ay nagre-release kasi ito ng tinatawag na methane, which is mas mataas na degree ang pwede niyang mai-contribute sa global warming kaysa sa carbon dioxide. No? So, ang methane ay mas mataas ang contribution nito sa global warming kaysa sa carbon dioxide. No? Mas mabuti pa siguro magsunog kaysa hayaan natin ang ating mga methane gases na ma-emit sa atmosphere. And lastly, yung nitrous oxide, no, kapag yung hindi tamang pag-abono, yung ating mga abono ay napabayaan lang natin sa hangin, naging volatile siya at naging gases, no, mas mataas pa, no, sinasabi ng ating mga eksperto, around 300 times yung contribution ng nitrous oxide sa greenhouse gases, no, sa pag-init ng panahon. So, dahil umiinit na ang ating panahon at dahil sa pag-init ng panahon, magbabago ang ating klima. Sabi nga kanina, mas mainit ang panahon, mas matindi ang ating mga ulan na darating. No, meron na nga tayong super typhoon, no, dahil sa global warming. And dahil sa global warming, nagkakaroon din tayo ng climate change. Magbabago ang ating klima. Dahil sa pagbabago ng ating klima, apektado po ang ating agriculture, no? Parang ang cycle, yung agriculture ay nakako-contribute sa climate change, as well as kung magkakaroon na ng climate change, ang climate change po ay magsisira din sa ating agricultural sector. No? So, sa atin bilang mga farmers and fishers, no, and as well as sa ating mga extension workers dyan, no, na tutukan din natin yung pagbibigay impormasyon sa ating mga kapwa farmers tungkol sa epekto ng climate change, no? And paano tayo makakatulong na mapamitigate natin yung greenhouse gases as well as yung ating mga practices na maging adaptable sa changing climate. So, other effect ng climate change is, syempre, ang main impact niya is it will reduce our yields, it will erode our soil, and it could lead to other pest outbreaks. And lastly, sa mga livestock sector natin, mas mataas yung tinatawag na heat stress and other stresses na maidulot nito sa ating paghahayupan. Okay. So, sa next slide po, makikita nyo po yung diagram ng effects ng climate change sa agriculture. So, makikita nyo po sa itaas, dahil sa greenhouse gases or increasing greenhouse gases, magkakaroon tayo ng global warming. And then, eventually, pag mayroon tayong global warming, makikita nyo sa pinakababa, marireduce yung ating water supply, sa irrigation, magkakaroon ng flooding, damage to infrastructure natin, magkakaroon din ng mga pest and disease outbreaks. Isa rin yung ating mga shortage ng tubig and disruption ng ating cropping system. No? Dati, halimbawa, yung dati natin, meron tayong tinatawag na cropping calendar. Minsan, dahil sa climate change,
pwedeng magbago yung ating mga cropping pattern or cropping calendars. Okay? Sunod naman, pag-uusapan po natin yung tinatawag na climate change into disaster. No? From the climate change, matatranslate siya into disasters. Dahil po, no, ang climate change can amplify the hazards, exposure, and vulnerability ng ating sector. Yan po yung tinatawag na disaster risk triangle. No? Makikita nyo po sa ating slide. Kapag nandyan po yung tatlo na yan, yung vulnerability ng ating sakahan, and yung ating sakahan ay may expose sa risks, as well as yung hazard ay mapapataas, yan po yung tinatawag na disaster risk triangle, no? Yung nasa gitna. No? So, hazard plus exposure plus vulnerability is equal to disaster. So, sa pagdating naman sa disaster risk reduction, yan po yung ating titingnan. Yan po yung ating i-address, yung tatlo na yan. Yung hazard, exposure, and vulnerability. Kapag mabawasan po natin or maaalis natin yung isa sa tatlo na yan, mas marireduce natin yung tinatawag na disaster risks. Okay. Susunod po. So, ano po yung mga climate-related hazards sa agriculture? So, may mga nabanggit ako kanina, no, yung epekto ng climate change sa ating agrikultura. And dahil sa risks, no, dahil sa hazards, ay ma-expose yung ating agriculture areas, magkakaroon ng pagbaha, no? Kapag nabaha ang ating mga agriculture areas, it will incur damages. Yung El Nino and La Nina, pag mataas or mainit dahil sa El Nino, or mataas yung tubig ulan o malakas yung tubig ulan, ayan, magkakaroon din ng La Nina. Dahil sa La Nina, minsan, pag mataas ang level ng tubig, malakas ang intensity ng ulan, nagkakaroon din ng landslide, lalo na sa mga vulnerable areas na landslide, yung mga nasa sloping areas, ano? Kung sa Bisaya pa, mga nasa bakilid na area. And another climate-related hazard is the incidence of pest and disease, like climate-related pest and disease. Example ko po ng mga climate-related diseases is siyempre yung drought or matutuyuan ng ating mga tanim. No? May mga peste rin tayo na mas bumibilis yung magre-reproduce or mas bumibilis yung pagdami nila kapag favorable sa kanila yung panahon. No? Like kung mataas ang humidity, ayan, mas mabilis din sila magparami. Ano? Meron ding mga may mga peste tayo na kapag favorable sa kanila yung panahon, mas dumadami sila, and siyempre pag dumadami sila, mas magiging mataas din ang damages sa ating sakahan or sa ating paghahayupan. So, ang next slide is the impacts of disasters on agriculture. Ano ba ang impact nito? Ang pinaka-end talaga ng ating impact ng disasters sa agriculture is food insecurity and poverty, especially sa mga rural areas natin. Kapag nagkaroon ng changing crop yields, pwedeng bagsak ang ating yield, ang ating ani, no? As well as sa mga livestock natin, pwede siyang mag-induce ng heat stress, reduce fertility, and lesser productivity sa ating paghahayupan. Meron nga ibang pag-aaral na kapag nagkaroon ng average na around 2 to 3 degrees Celsius ang ating global temperature, ay around 70% of our biodiversity ay mamamatay, or 70% of our animals, no, will be extinct, no, sabi ng ibang pag-aaral. And of course, other impacts are damage to life and property,
masisira yung ating mga sakahan, yung ating mga kagamitan, bahay na will lead into food insecurity and poverty, especially sa ating rural areas. Okay? So, next, pag-usapan po natin kung ano po yung tinatawag na disaster risk reduction or DRR. So, madalas po ninyong narinig ito, and dahil nagkaroon din po tayo ng batas na meron tayong National Disaster Risk Reduction Council. What is disaster risk reduction? It is the systematic efforts to reduce disaster risk through prevention, preparedness, response, and recovery. So, meron tayong tinatawag na national framework for our national disaster risk reduction and management. Nakikita niyo po sa ating TV ngayon. So, ang goal po natin is to protect lives, to protect our livelihoods, and especially our assets. So, paano nga ba natin siya i-relay ngayon into the agriculture? So, kung meron tayong disaster risk reduction initiatives from the national down to the local, and paano naman natin siya i-apply or i-relay or relate sa ating agriculture? So, meron din tayong tinatawag na DRR framework in agriculture, wherein nandyan po yung apat na kailangan natin gawin to reduce the disaster risk. Una is prevention and mitigation. We will have sample niyan yung soil conservation, hazard mapping. It also includes planning, and planning ng ating mga areas. Titingnan natin or titingnan natin yung mga areas na mga vulnerable. Meron din tayong tinatawag na sa agriculture, yung climate risk vulnerability assessment, where is ang ating mga farms or ating mga local areas ay i-map out, titingnan kung saan yung mga areas na vulnerable pagdating sa disaster risk or disaster hazards, and titingnan kung paano siya i-prevent and i-mitigate. Pangalawa, yung preparedness. Magkakaroon ng contingency planning in case of mga disasters. Dapat meron tayong contingency planning as well as early warning system. Kaya po masugid ngayon ang DOST Pag-asa para mapalago natin, lalo-lalo na yung ibang local government units natin and partners, na mas mapabuti ang ating tinatawag na early warning systems. And pangatlo, yung response naman. Kapag nagkaroon ng disaster, after nyan is yung response. Titingnan kung ilan na ba, ilan yung na-damage. Titingnan din kung paano mabibigyan ng assistance ang ating mga farmers na masasalanta ng disasters. And lastly, kasama sa DRR framework in agriculture ang recovery, na mas mapabuti natin, mas maka-recover tayo. We will build back better after disasters. So, itong apat na to, from prevention and mitigation to preparedness to response and recovery, it will lead to tinatawag natin na climate resiliency in agriculture. So, ano nga ba yung climate resiliency? So, pinopromote po ito ng ating gobyerno ngayon, especially dahil sa ating National Extension Month, ipopromote natin yung tinatawag na climate resilient agriculture. Climate resiliency, it is the ability to anticipate, absorb, adapt, and recover from climate shocks. Nandyan naman po yung ating climate change, pabago-bagong klima natin. So, dapat dapat mabilis tayong maka-recover. Pero, nangangailangan din ito ng strong systems
knowledge and community support. No, hindi po siya kaya ng iisang tao lang or iisang agency lang. Climate resiliency involves a national planning from the national down to the local, no? And of course from the community. Ayan. So, ayan, no, magkakaroon lang po tayo ng konting break. Babalik po tayo matapos ang ilang mga paalaala. Ang Agricultural Training Institute o ATI ng Department of Agriculture ang nangunguna sa pagdiriwang ng National Agriculture and Fisheries Extension Services Month na may temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation. Sentro ang ATI sa pag-oorganisa ng mga aktibidad at partisipasyon ng mga stakeholders sa buong bansa para mas mapalakas ang extension services sa agrikultura. Makiisa sa Extension Month celebration at bigyang pugay ang ating mga tagapagtaguyod ng extension. Ayan, balik po na po tayo sa ating topic on the climate resiliency. So kanina napag-usapan natin kung ano ang climate change, and climate change leads to disaster risks, no? It amplifies the disaster risk, and napag-usapan din po natin yung tinatawag na disaster risk framework in agriculture. Ngayon naman, nabanggit ko rin yung tinatawag na climate resiliency, no? Tayo po ay gumagawa ng paraan para mabilis tayong maka-anticipate, maka-absorb, maka-adapt, and maka-recover from the climate shocks. So, i-introduce ko po ngayon yung tinatawag na Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture. Ang ating Department of Agriculture po ay pinopromote yung tinatawag na Adaptation and Mitigation in Agriculture. It is focused on climate resilient technology and systems. Since 2014 or 2014 up to now, meron na po tayong mga na-develop or na-build na mga AMIA villages, no? Nakita niyo naman sa example sa picture, no? So itong mga AMIA villages po, programa po ito ng Department of Agriculture na or proyekto ng Department of Agriculture na ma-identify yung mga tinatawag na vulnerable areas on the climate hazards. And then yung mga vulnerable areas na po nun, na mga yon ay tutulungan yung mga community nandoon and turuan ng mga tinatawag na adaptation and mitigation practices in agriculture para po mas magiging mas resilient sila, no, sa climate shocks. So, meron din po tayong tinatawag na climate resilient agriculture, ano. So, ang Department of Agriculture po ay may mga inisyatibo para yung ating agriculture sector or tayo po bilang mga magsasaka at mangingisda ay mas maging resilient, ano. Pinopromote natin yung mga practices, no? It integrates productivity, adaptation, and mitigation. Kumbaga, we will adapt into changing climate. We will also mitigate the effects of it and also yung ating mga greenhouse gas emission towards productivity ng ating sakahan and paghahayupan. Adaptation is farming method to cope with climate change and environmental changes. So, ang pinagkaiba po ng adaptation at mitigation, sa adaptation po, you will adjust or you will create methods to cope with climate change. Hindi na natin may iwasan, ano? Sabi nga ng mga eksperto, nandyan na po ang climate change. Nagbago na po ang ating klima. So, ang gagawin na lang po natin, mag-a-adapt tayo sa pagbabagong klima. Pangalawang strategy po ng CRA or Climate Resilient Agriculture is to mitigate or yung mitigation. Mitigation is strategies to reduce greenhouse gas emission and sequester
carbon sa ating atmosphere, no? So, two-prong strategy po ang ating gagawin. We will adapt in the changing climate and we will mitigate to reduce greenhouse gas emissions and sequester carbon. Okay. Ito po yung mga example lang ng mga adaptation practices, no? Sabi ko kanina, it's a two-prong strategy. Una po ay adaptation. No? Mga examples po ng ating adaptation practices ay nakalista dito. Una po is paggamit ng ating mga drought and salt tolerant crops, no? May mga na-develop na po, kung sa rice po, may mga na-develop na po tayo ng mga submergent varieties ng rice, may mga sa tulong po ng Phil Rice and Erie, no? Meron na rin po tayong mga recommended varieties for the salt tolerant crops or mga varieties. And sa ngayon po, patuloy po na dinidevelop ngayon, hindi pa po na-release yung tinatawag na drought tolerant na mga rice varieties. But for the other crops, no, meron naman po tayo ng mga drought tolerant na mga crops, ano. So ayun po. And pangalawa, yung diversified farming system, no. As much as possible, especially sa ating mga smallholder farmers, na wag po tayo sanang mag-monocrop, ano, na isa lang yung ating tinatanim. Kung pwede po, we will diversify, no, para mas mapabuti yung ecosystem natin, as well as kung halimbawa masira man ng climate hazards yung ating isang crop, meron pa po tayong ibang crop or ibang enterprises na maaasahan. Examples na lang po ng others like sloping agricultural technology para sa mga sloping areas, rainwater harvesting kapag umulan, no, ma-harvest natin siya. Seed banking, no, mahalaga din po ito ng mga practices, no, para sa pag halimbawa nasira siya, meron tayong pagkukunan agad ng seeds, no. Other practices na may engineering like the use of biotechnology, ayun, no, gumamit tayo ng mga crops na mga may tolerance like sa pest and disease and others. Magandang practice din natin, no, especially sa ating mga farmers and fishers, yung pag-rehistro or pag-avail ng ating mga crop insurances and safety nets, no. It's a good adaptation practices yon, kasi kung halimbawa panatag tayo, kung halimbawa kung nagkaroon ng mga disasters na nasira yung ating mga pananim, yung ating sakahan, ay panatag tayo na meron tayong mapagkunan, no, dahil naka-insurance tayo, no. Mahalagang isang adaptation practice po yun. And last is the use of climate information services. Sa panahon po ngayon, it's nasa information age na po tayo. Kung meron po kayong mga smartphones, kung lahat naman po siguro, no, karamihan lang sa ating mga farmers ay may mga smartphones, gumamit po tayo noon o gamitin po natin yung tinatawag na climate information services. Pangalawa naman, examples naman po ng ating mga mitigation practices sa CRA, no? Like yung tinatawag na conservation agriculture, wag na po tayong masyadong magbungkal ng ating lupa dahil sa lupa po nandoon po nakatago ang ating mga carbon deposits, ano. Yung may tinatawag tayo ngayon na conservation tillage or reduced tillage, hindi na po tayo masyadong magbungkal ng lupa, no. Another thing is integrated nutrient management. Pagbutihin po natin ang ating nutrients sa lupa na kung maglalagay tayo ng abono, dapat sakto, tama at tamang dami. Pang-apat is livestock manure management. Especially sa mga nag-aalaga ng hayop. Mahalaga po na ma-manage natin ng maayos yung mga manures, mga dumi ng ating mga alagang hayop na hindi natin siya hayaang nakatiwangwang. Maliban po sa nagpo-pose ito ng health hazards, mataas din po yung tsansa na makapag-emit ito ng tinatawag na methane gases.
ang alam naman po natin na ang methane gas is a form of a greenhouse gas. No? So, dapat ma-manage po talaga natin ng maayos ang ating dumi ng hayop. Another thing is the use of efficient irrigation methods para yung tubig ay ma-preserve natin, as well as meron tayong tinatawag ngayon ng mga solar-powered irrigation mga equipments, no, na kung pwede, no, mawasan na natin yung paggamit ng mga diesel-powered na mga pumping, kasi meron tayong solar-powered. Yung mga ganun na low-carbon technologies ang tawag doon. And sabi nga, the best way to mitigate the greenhouse gases is to have reforestation and afforestation. No? Dahil mas maraming puno, mas maraming halaman, mas maraming tanim, mas marami po ang nag-absorb ng mga carbon gases natin or carbon dioxide sa ating atmosphere. Okay, pag-usapan naman po natin tinatawag na early warning and risk transfer mechanism. Isa po sa best, sabi ko kanina, isa sa best adaptation practice is the use of yung crop insurance or pag-avail ng ating crop insurance through the PCIC. And pangalawa is tamang informasyon. Magkaroon tayo ng tamang informasyon. Nandiyan naman po ang ating weather authority, which is the DOST Pag-asa, to gain or to have information advisories. And as well as other weather advisories from the TV, radio, and others. So, sa panahon ngayon, madali na lang po ma-access ang mga information. So, sa kamin po, sa ATI, we promote na ating mga farmers and fishers ay dapat maka-access sa mga weather-related information. Okay, dumako naman tayo sa resilient agriculture system. Ang Department of Agriculture po patuloy po sa pagdevelop or pagpapalago ng ating sakahan through the combining the DRR, the disaster risk reduction, and climate resilient agriculture, and as well as strong institution. So sabi nga kanina, hindi ito kaya ng isang agency lang. Hindi ito kaya ng mga other communities lang, kundi dapat lahat po tayo ay magbigay ng effort na ma-promote yung knowledge sharing, capacity building, and innovation on resilient agriculture system. Patuloy pa rin po ang Department of Agriculture through the projects ng AMIA Villages as climate resilient communities, and as well as partnerships natin with the LGUs, farmer groups, and private partners to develop or to integrate yung ating climate resilient agriculture systems. So, in summary, and other takeaways, ang climate change po ay totoo. Huwag po kayong maniwala sa mga haka-haka. Andito na po. And climate change increases agricultural risks. So, ang ating agriculture sector po ay very at risk pagdating sa climate change. And DRR reduces those vulnerabilities. As well as kung ma-reduce natin yung vulnerabilities ng ating sector, and then as well as dadagdagan pa natin ng ating mga practices on the climate resilient agriculture, it will build the resiliency of our agriculture sector. And lastly, hindi po natin kaya na tayo-tayo lang, dapat merong collaboration between government, private sector, as well as ang ating mga clients and beneficiaries, ang ating mga farmers and fishers, to ensure sustainable and resilient agriculture. Muli po, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito. Binabati ko po lahat ng mga farmers and fishers as well as mga extension workers natin na Happy National Agriculture and Fisheries Extension Services Month.
Muli po, ito po si Chopilo Humawan Jr. and magandang umaga po sa ating lahat. Ang Agricultural Training Institute o ATI ng Department of Agriculture ang nangunguna sa pagdiriwang ng National Agriculture and Fisheries Extension Services Month na may temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation. Sentro ang ATI sa pag-oorganisa ng mga aktibidad at partisipasyon ng mga stakeholders sa buong bansa para mas mapalakas ang extension services sa agrikultura. Makiisa sa Extension Month celebration at bigyang pugay ang ating mga tagapagtaguyod ng extension. Center 12, we offer to citizens, farmers, fisher folks, and extension workers the quality assistance they deserve. From agricultural extension services to trainings for every walks of life, we raise the bar in innovation and environmental stewardship, committed to giving you excellent extension services beyond boundaries. Ang Agricultural Training Institute o ATI ng Department of Agriculture ang nangunguna sa pagdiriwang ng National Agriculture and Fisheries Extension Services Month na may temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation. Ayan, napaka-informative talaga ng ibinahagi ni Engineer Humawan. Mula sa mga hakbang ng risk assessment hanggang sa mga konkretong paraan para mapanatiling matatag ang ating mga sakahan sa gitna ng mga sakuna. Tama ka dyan, Andre. Isa itong patunay na tulong ng tamang kaalaman, teknolohiya at extension services kaya nating mapanatili ang mga ani at kabuhayan ng ating mga magsasaka kahit sa anumang panahon ng krisis. At para mas mapalalim ang ating pag-unawa, makakasama natin live si Engineer Humawan para sagutin ang mga katanungan pagkatapos ng ilang paalala.
Ang Agricultural Training Institute o ATI ng Department of Agriculture ang nangunguna sa pagdiriwang ng National Agriculture and Fisheries Extension Services Month na may temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation. Sentro ang ATI sa pag-oorganisa ng mga aktibidad at partisipasyon ng mga stakeholders sa buong bansa para mas mapalakas ang extension services sa agrikultura. Makiisa sa Extension Month celebration at bigyang pugay ang ating mga tagapagtaguyod ng extension. Ayan, magandang araw po, Sir Chop. Magandang araw. Ayun, meron po tayong katanungan mula kay Sir Jared Roquiro. May training po ba na i-conduct si ATI on this program po daw, sir? Okay. Sa ATI po ay marami po kaming kinakandak ng mga programs or training programs na may kinalaman po sa climate resilient agriculture. Isa na po dyan yung ating mga organic agriculture production. Kasama din dyan yung other specific topics like yung sloping agricultural technology, yung like kung sa rice, meron tayong tinatawag na alternate wetting and drying, mga iba-ibang topics na may kinalaman sa climate resiliency. So, ang climate resilient agriculture po ay nagdedepende kung anong crop meron sila. Iba po yung mga climate resilient practices pagdating sa corn. Iba rin po yung sa other commodities like sa rice and other high-value crops. So, meron din po tayong mga trainings na may kinalaman po sa livestock. Paghahayupan, Iba-ibang topics or iba-ibang training din po ang Climate smart livestock agriculture meron po. Like the use of the biogas, Yes, isa yun. Isang rin po 'yun, climate resilient na resiliency na technologies. And ayan, may karagdagang tanong pa po si Ma'am Marites Eclepsy, tama po? Pwede po daw ba mag-ask ng copy ng topic po ninyong Sir Chop? Pwede naman po. Pwede siguro mamaya magpro-provide tayo ng link para sa ating mga tagapakinig. Ipopost po natin yan para ma-download nyo rin po yung aming kopya ng presentation. Ayan, salamat po, Sir Chofilo. So, sir, may mga mensahe pa po ba kayo sa ating tagapakinig at tagapanood? So, ayun po, ang Department of Agriculture through the Agricultural Training Institute po ay may iba't ibang training programs pagdating sa climate resilient agriculture. So, ang may share ko na lang din siguro sa ating mga tagapakinig na ang pinakauna sa lahat po talaga ay information. Dapat mag-avail ng mga hindi lang mag-avail, dapat ahead of the information tayo, pag may mga sakuna o may mga matinding pag-ulan, matinding drought na darating, dapat mauuna tayo sa impormasyon, dahil nasa information age naman po tayo. Like ngayon, may advisory na ang DOST Pag-asa na malaki ang tsansa ng La Nina for this for this second semester up to first quarter ng next year, So asahan po natin na mas magiging maulan ang ating mga panahon, dahil may darating na La Nina or mataas ang tsansa ng La Nina for now, So again po, maraming salamat po sa mga nakinig. Naway meron po akong naibahagi ng mga kaalaman pagdating po sa climate resilient agriculture, and as well as sa ating mga extension workers, So mag-iwan na lang din po ako ng greeting na Happy National Agriculture and Fisheries Extension Month po sa ating lahat.
Ayan, maraming salamat po, Engineer Humawan, sa pagbabahagi ng inyong oras at kaalaman sa ating mga ka-agri. At tiyak na marami mas maintindihan ngayon kung paano magiging mas matatag at handa ang ating mga sakahan laban sa mga sakuna. At syempre, salamat din sa lahat ng ating live viewers at registrants. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow ang aming page para updated kayo sa mga susunod pang Agri Gabay TV webinar series ngayong Extension Month. Magbabalik tayo pagkatapos ng ilang paalala. Ang Agricultural Training Institute o ATI ng Department of Agriculture ang nangunguna sa pagdiriwang ng National Agriculture and Fisheries Extension Services Month na may temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation. Sentro ang ATI sa pag-oorganisa ng mga aktibidad at partisipasyon ng mga stakeholders sa buong bansa para mas mapalakas ang extension services sa agrikultura. Makiisa sa Extension Month celebration at bigyang pugay ang ating mga tagapagtaguyod ng extension. Kasama ang lahat ng extension workers, partners at stakeholders na patuloy na nagsusulong ng kaunlaran sa agrikultura at pangingisdaan. Kami po ang taus-puso nagpapasalamat sa inyong suporta. Bago po magtapos ang ating webinar, inaanyayahan po namin ang ating mga ka-agri na sumali sa photography at poster making contest. Inaanyahan din natin ang ATI 12, ang lahat ng aming mga nasanay na individual na lumahok sa photography contest bilang pagkikiisa sa pagdiriwang ng National Agriculture and Fisheries Extension Service Month. Bukas po ito para sa ating lahat na ATI trained individuals, mga agricultural extension workers or AEWs, and magsasaka, mag-aaral at iba pa. Ipadala ang inyong pinakamahusay na larawan na naayon sa temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for Food Secure Nation. Ilarawan sa inyong kuha ang diwa at tema ng pamagitan ng creativity or kreatibidad kaugnay ang mga makabuluhang kwento. Ang deadline ng submission o pagsusumiti po ng inyong mga kuha ay hanggang Oktubre 29, 2025, alas 12 ng tanghali. At tara na, ka-agri, ipakita ang galing mo sa larangan ng agriculture photography. Ayun, at inaanyahan din ng ATI 12 ang lahat ng Agricultural Extension Workers or AEWs ng Region 12 at BARM na lumahok sa National Agriculture and Fisheries Extension Services or NAFES Month Poster Making Contest sa darating na October 30 to 2025. Nagaganapin sa Newdas Farm, Barangay Paraiso, Lungsod ng Coronadal, South Cotabato. Bukas po ito para sa lahat ng agricultural extension workers ng Region 12 at BARM na nakarehistro sa Unified Extension System Planning, Monitoring and Evaluation Information System or UNEXS. Ang lahat ng entries ay kailangang umikot sa opisyal na temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation.
Dapat ding ipakita sa poster ang mensahe at layunin ng tema sa malikhain at tumpak na paraan. Para po sa mga interesadong lumahok, mangyaring mag-fill out ng registration form sa link na ito sa https://tinyurl.com/ATI12NAFES poster making. Isama rin ang kopya ng office-issued ID bilang attachment sa iyong registration. Limitado lamang sa 20 kalahok ang maaring makisali at ito ay first come, first served basis. Ipapaalam namin sa publiko kapag napuno na ang mga slot. Kaya tara na, ka-agri! Ipakita ang iyong sining at malasakit sa agrikultura sa pamamagitan ng iyong obra. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lang po ang Facebook page ng Agricultural Training Institute Region 12, ang Agriculture Training Institute Region 12. Alamin din kung paano pinaunlad ng ATI at Smart Communications ang sistemang pagsasaka sa Pilipinas sa pamamagitan ng Digital Farmers Program. Ngayong National Agriculture and Fisheries Extension Services Month, huwag palampasin ang ikatlong AgriGabay TV webinar sa aming opisyal na Facebook page sa Oktubre 21, 2025, alas 10 po ng umaga. Magparehistro na at makakuha ng e-certificate sa pamamagitan ng link na ito, bit.ly/nafestv. So, kita-kits ating ka-agri. Ayan po, sa mga mahilig po mag-TikTok, kami po ay nangaya din po na sumali po sa TikTok na rin kami, no? Ating ka-agri. Sundan kami para sa mga agri-tips, success stories, at makabuluhang content na siguradong magbibigay inspirasyon sa inyong mga hashtag ka-agri-goals, no? Para sa maging bahagi ng aming lumalaking komunidad ng mga digital at makabagong pagsasaka. I follow us on TikTok. I-search lang po ang @ATI Socks, no? @ATI Socks. At dyan nagtatapos ang ating AgriGabay TV. Muli, ako po si Andre Lou Igalin. At ako naman po si Errol Chris Las Piñas. At ito ang AgriGabay TV. Season 5, One Goal, One Extension. Ang Agricultural Training Institute o ATI ng Department of Agriculture ang nangunguna sa pagdiriwang ng National Agriculture and Fisheries Extension Services Month na may temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation. Sentro ang ATI sa pag-oorganisa ng mga aktibidad at partisipasyon ng mga stakeholders sa buong bansa para mas mapalakas ang extension services sa agrikultura. Makiisa sa Extension Month celebration at bigyang pugay ang ating mga tagapagtaguyod ng extension.